Hello guys, welcome back to my channel. By the way guys, meron akong katanungan na sasagutin ngayon. So, nagdala lang ako ng kudigo kasi nandito tayo ngayon sa park guys. So, bali tatlong katanungan yung sasagutin ko. So, unang katanungan ay katanungan ni, tawagin natin siya sa pangalan na Julian SG. Pangalawang katanungan ay katanungan ni Buzzerbeat 8036. Pangatlong katanungan ay katanungan ni Liza May Ponce. So, dito muna tayo guys sa katanungan ni Julian SG. Sabi mo dito ma'am, sabi mo dito ha. Hi sis, gusto ko rin mag-break dito sa boss ko. Paano gagawin? God bless. Okay. Ma'am, kung meron kang standard contract, basahin nyo yung standard contract nyo. Tapos kung ano yung nakalagay doon, kasi mostly sa standard contract na nakalagay ay dapat magbigay ka ng 1 month resignation letter sa employer mo kung gusto mong mag-break ng contract. Or sabihin na natin na gusto mong umuwi ng Pilipinas tapos hindi mo tatapusin yung 2 years contract. So, kailangan magbigay ka ng 1 month palugit sa employer mo in a written resignation letter para sa employer pa rin yung mamamasahe sa'yo pabalik ng Pilipinas. Pero kung walang dahilan, ang dahilan ay wala doon sa standard contract, hindi nakalagay doon sa standard contract kung bakit ka break or mag-breach ng 2 years contract mo. So, ikaw yung mamamasahe pabalik ng bansang Pilipinas. Tapos, kung hindi ka naman magbigay ng resignation letter sa employer mo, ikaw rin ang mamamasahe ng airplane ticket mo pabalik ng Pilipinas. Pero, kung merong nilabag sa employer mo sa kasunduan nyo na nakalagay dyan sa standard contract mo, sabihin na natin hindi kanya pinapasahod sa tamang oras, hindi kanya pinapa-off day, minumulistya ka, basta merong nakalagay doon sa standard contract, basahin mo na lang kung ano yung mga inilabag or kung meron doon sa isa doon na nilabag na employer. So sabihin na natin hindi kanya pinapasahod, yun, isa na yung pinakamalaki na rason na pwede mong i-break yung contract mo. Tapos pwede na magpabalik ka tapos magpahanap ka ng panibagong employer kung ang gusto mo lang ay magpalit ng employer. Pero ang advice ko rin sa iyo ma'am, kung yung employer mo naman ay hindi naman siya nang mamaltrato sa'yo, hindi ka ginugutom, or hindi naman siya yung tipong yung sinasaktan ka, basta kung pinapakain ka naman tapos nasa tama naman yung sahuran, tapos mabunganga lang siya, siguro pwede pa yan magawa ng paraan. Or kung meron kang concern sa kanya, pwede rin na sabihin mo or kausapin mo yung employer mo. Tapos kailangan kung meron kang sa tingin mo na problema sa employer mo, kailangan makipag-communication ka pa rin sa employer mo bago ka magdesisyon na mag-break ng kontrata mo, kasi hindi ganun kadali na basta-basta na lang ka mag-break ng contract mo, kasi nga alalahanin mo meron kang 2 years contract. So merong involved sa agency, yung employer mo at saka ikaw. So kailangan talaga na bago mag-break ng contract, kailangan pag-isipan ng mabuti. At saka, pero kung meron talagang nilabag yung employer mo sa standard contract nyo, pwede ka mag-break ng contract mo. Kahit sabihin na natin minumulistya ka na or minamaltrato ka pala, minumulistya, ganon, hindi ka pinapasahod, ginugutom ka, pwede mo na gawin yan na magpalit ng employer. Basta malakas lang yung loob mo na ilaban mo yung karapatan mo at saka yung sarili mo, kasi walang ibang makikipaglaban sa iyo kundi ikaw mismo. So ang hawak mo lang diyan ay yung katibayan at saka yung tunay na nangyari. Next naman. Okay, Ma'am Julian, sana sagot yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. And have a good day. So dito naman tayo sa katanungan ni Buzzerbeat 8036. So nandito tayo ngayon sa park. So medyo maingay lang. So basahin ko muna. Sabi niya, ma'am, paano kung wala sila pinapirmahan na kontrata na may tatak? Tapos sinunod lang nila yung kontrata sa bansang pupuntahan mo at nag-back out kasi wala sila kahit job offer na pinapirmahan at contract galing kay employer na pipirmahan dito sa Pinas. Ano? Medyo magulo.
Okay, ganito yon. So sabihin na natin na wala kang kontrata galing Pinas kasi nga hindi ka dumaan ng POAA, ganun ba? Kung hindi ka dumaan ng POAA, ibig sabihin wala kang record sa government na sa Pilipinas na nagtatrabaho ka. So pagdating mo lang ng Singapore, doon ka sa Singapore nagkaroon ng working permit. So pwede pa rin yun sundin mo yung nakalagay doon sa standard contract. Yun yung sundin mo. Pag sinabi kong standard contract, yung standard contract na yun ay provided yun ng Philippine Embassy sa Singapore. So yun yung tingnan mo. So kung ano yung nakalagay doon, yun pa rin yung sundin. Yung ibang yung sinasabi mo na job offer na galing sa Pilipinas, di wala na yun. Basta yung sundin mo yung standard contract na galing sa Philippine Embassy. Kailangan meron kang working permit. Kung wala kang working permit, tapos nagtrabaho ka sa Singapore, against the law po yun. Meron ako nakitang isang babae sa likuran ko. So, ma'am, sana sagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa ibang katanungan, just comment below. Pero ma'am, pareho lang din to, ha? Pareho lang din to, ha? Kasi sabi mo dito, okay, pareho lang din. So, sabihin na natin kahit wala kayong pinirmahan. Pero kasi, ano ba yan? Meron ka bang working permit? Kasi baka mamaya, kung wala kang working permit, so anytime pwede ka lumayas. Ganun lang yun. Pero kung meron kang working permit, sigurado ako na yung standard contract, same lang yun ng standard contract ng mga galing sa tawag nito, galing sa Pilipinas. Pagkakaiba lang, wala kayong job offer. Okay, ma'am, sana sagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga katanungan, just comment below lang dito, okay? Have a good day, bye-bye. Dito naman tayo sa pangatlong katanungan ni Ma'am Lizami Ponce. Sabi ni ma'am dito, basahin ko lang nga. Ma'am, pwede po bang magpa-lost passport kahit hawak ng agency ang passport? Kasi ayaw na akong replyan ng agent ko na may hawak ng passport ko. Okay. Marami akong kakilala, not personally, pero mga applicant na ang ginagawa nila ay nagpa-lost passport sila. Nakakuha naman sila. Maliban na lang kung yung agency mo ang kumuha ng passport mo, tapos bago pa, tapos meron ka lang employer na process na yung papers mo, tapos bigla kang nag-back out, mayroong tendency na ma-hold or mayroong tendency na i-complain ka ni agency mo dun sa DMW para kung mag-apply ka ulit ng another job sa ibang bansa, palabas ng ibang bansa, hindi ka mai-issue ng panibagong OEC kung hindi ika-cancel yung naunang OEC or naunang visa na nakuha sa'yo. So, nasa iyo yan, ma'am. Pwede mong i-try na kumuha ka ng panibagong passport, magpa-lost passport ka, or ang gawin mo ay kunin mo talaga dun sa agency mo kasi ikaw yung may karapatan ng passport na yon. Pwede mo silang i-complain. Pwede mo silang i-complain para makuha mo yung passport mo. Pwede ka doon pumunta ng DMW, or kung malapit ka sa munisipyo, pumunta ka sa PAO office, magpagawa ka doon ng letters na nakalimutan ko yung exact word. Basta pumunta ka lang ng PAO, tapos tanungin mo kung affidavit pala, letter of affidavit, tama ba? Tapos pag naibigay na yan ng ng attorney mo, ibigay mo dun sa kung sino yung may hawak ng passport mo. Pero sabi mo nga hindi ka na nire-replyan, so try nyo na lang po. Nasa inyo po kung itatry nyo na magpa-lost passport. Kasi kung sa tingin mo wala ka pa namang naging employer dun sa una mong agency dati, may tendency na hindi ka nila makomplain sa DMW. So nasa iyo yan, ma'am. Pero ang lang kasi dyan, baka mamaya pinagamit sa iba yung info mo doon. So, dyan ka lang magkakaproblema. Pero, nasa iyo pa rin ang decision. Pwede na magpa-lost passport ka kasi marami din naman na gumawa niyan. So, nasa iyo. Malalaman mo naman yan kung mayroong nag-complain. Kasi kung mayroong nag-complain, hindi ka makakuha or hindi ka ma-issue ng panibagong passport mo. Ganun lang. See you, ma'am. Have a good day. Bye-bye. Bilis ko magsalita, no? Pakita ko pala muna sa inyo yung park dito. Yan, ang ganda dito, guys, no? Green na green siya ngayon kasi nga hindi na siya tawag ngayon? Winter, hindi pala winter. Taglagas ngayon, guys. Taglagas ba? Okay, yan lang, guys. See you. And by the way, guys, pwede nyo akong i-follow sa TikTok. Mas mabilis doon ang replyan ko sa TikTok kasi yung pinakauna kong TikTok, guys, ay na-ban ni TikTok. So, bago na tayo. Meron akong bagong TikTok na naman ngayon. Kagabi ko lang ginawa. So, punta tayo, guys. Punta kayo sa TikTok ko, guys, ha. See you. Bye-bye. Have a good day. Para doon tayo mag-more